Mabuhay mga Malaya and welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at na-miss kong gumawa ng ganitong klaseng video at balak kong mag-share sa inyo. Actually, ang isi-share ko ngayon yung isang uri ng house charm or house protection charm kasi nitong mga nakarang araw, napapansin ko na yung house charm ko medyo may kalumaan na. So gusto ko na siyang palitan. At this time, gusto ko gawin yung isang alam ko na pamamaraan and gusto ko lang ibahagi sa inyo kasi pang bahay naman. So ang gagawin natin ngayon ay magsisilbi siyang protection against parang negative spiritual attack. Bahagi ng kultura natin yung paniniwala sa kulam. At hindi lang yun, maging yung mga sobrang negatibong pag-iisip sa atin ng mga tao, yung mga nag-i-ill wish sa atin, yung nagsusumpa sa atin, yung tipong parang isinusumpa ka sa utak nila dahil sa inggit at sa kung ano-ano pang dahilan nila. Hopefully, wala naman akong ganun. Pero, syempre, mas mabuti na rin na meron tayong protection spiritually para kahit papaano maging protektado tayo, 'di ba? Sa kung ano man 'yan. At since ito naman ay isang Diwataan channel, kaya ibinabahagi ko na sa inyo yung ganitong pamamaraan. So pwede niyo itong gayahin kung makikita niyo yung mga ingredients or at least yung ilan sa mga ingredients na mayroon ako. At kabahagi nito, may mga sasabihin din ako sa inyo ng mga information or mga trivia sa isang uri ng halaman, actually dalawa, and then kung para saan ba ang sungay ng mga hayop. So, ang ingredients muna natin ngayon speaking, ito nga, yung sungay ng kambing. Pwede rin kayong gumamit ng sungay ng kalabaw or baka. Basta huwag niyong patayin yung kalabaw dahil para lang kunin yung sungay. Ha. May mga nagbibenta naman sa mga palengke or mga kambingan or katayan ng mga sungay. So, pwede kayong bumili. Huwag kayong bumili ng fake na sungay. Yung totoong sungay yung bilhin nyo. Mura lang naman yung ganito. Tapos, kailangan din natin ng asin, luya, yan. Tapos, 3 kalamansi. Yan. And then, ano pa ba? Kailangan din natin ng lana or yung traditional coconut oil. Ginawa ko na ito nakaraan. Kailangan din natin ng rice wine or syoktong. Kung wala talaga kayong mahanap ng rice wine or syoktong, pwede yung tuba. Ako personally, syoktong yung ginagamit natin. At rice wine, kung alin man doon. Tapos kailangan din natin ng tela na kulay pula na parang pahaba. Ganito lang siya. Ayan. Kailangan din natin ng matang pusa. Ayan. Ayan. Yung matang pusa, may video na ako nun dito. Hanapin nyo lang. 7 pala. Kailangan natin doon. Tapos, kailangan din natin ng lagundi. O, diba? Ito yung sinasabi ko kanina na isa sa mga halaman. Yung lagundi, maaaring hindi masyadong ganun tsaka kapopular sa spiritual plants, pero actually malakas itong mag-protect sa mga hindi magagandang mga spiritual attacks. So kung gusto niyo na maprotektahan yung bahay ninyo sa kung ano man yung mga negative thoughts na galing sa ibang tao or sa mga spiritual attacks, lagundi is best para doon. Strong protection kasi siya. So nagpo-protect talaga siya ng malala. At saka ito, against negative witchcraft, yun, yung mga sumpa. And then, meron din tayong ito, lubigan or lubigan, depende kung saan kayo nakatira dahil nag-iiba-ibang pronunciation. So, ang iba tinatawag itong lubigan or lubigan. Kontra kulam talaga to, yung as in yung masamang kulam. So, ayan. Kasi may mga, may mga iba namang halaman na pwedeng gamitin. Pero ito talaga ang pinaka-the best. Isa sa pinaka-the best na pwedeng mapakinabangan natin sa tungkol sa protection. So, yung lubigan, ang kailangan lang natin dito ay itong kanyang ugat na malaki. Pero pwede rin itong maliit, pero yung ugat na malaki. Itatanim ko pa to ulit. Binunot ko lang to for the sake na makuha to. Kasi hindi ko naman pwedeng hindi bunutin. Kasi kailangan natin tong part na to. Yan. Itong makapal. So, hinugasan ko lang. Pero tutubo pa to ulit. Itatanggalin ko lang yung ilang bahagi nito. Tapos, ibabaon ko ulit sa lupa. Mabango to. Paano ko ba i-describe yung amoy nito? So, sa English pala, sweet flag ang tawag dito. Kung hindi ako nagkakamali, sweet flag. Pwede mo rin siyang sunugin ito. Pag pinatuyo mo siya, susunugin mo siya para
gawing parang insenso, ipapausok mo sa paligid para tanggal yung mga negative energies, lalo na nga yung mga negatibong mga pag-iisip sa atin ng mga ibang tao na pumasok sa loob ng bahay natin. Okay, so meron ding part na kung sakaling magta-travel ka, feeling mo bago ka pupunta sa isang lugar, ito at saka luya, pag partnerin mo, yan, putulin mo to, lagay mo lang sa isang tela or pouch bag, lagay mo sa bulsa mo habang nagda-travel ka. Ako nagdadala ako nito, ng ugat nito, tsaka ng luya lagi. Kapag nagda-travel ako, so nilagay ko sa bulsa ko. So para ma-filter yung mga negative thoughts, energy, at kung ano-ano pa sa paligid kapag nagda-travel ako. And lastly, kailangan natin ng lagayan sa huran. Hindi naman natin kailangan talaga ito na required na kailangan may required, kailangan may bowl. Bahala ka kung meron o wala. So unang gagawin natin, madali lang. Nilagyan ko lang to ng bell, optional lang bell. Pero pwede nyo gawin, nalagyan siya ng bell. Kasi symbolize kasi siya ng spiritual power. Kaya nilagyan ko ng bell. Marami pa siyang symbolism, depende sa mga traditional thing. And then itong sungay noong unang panahon sa ating mga ninuno, marami itong silbi. And nagsisilbi din itong parang trophy sa ilang mga mangangaso. So sa mga mangangayam or mga mangangaso. So kaya makikita ninyo may mga display sa iba dahil sa protection, dinidisplay nila sa bahay. So ginagamit din ito bilang tambuli, yung malaki nito. So binubutas. So tapos ito din ay merong belief talaga ng mga sungay ay merong strong spirit, merong warrior spirit, may protective spirit sila. Kaya maganda siyang gamitin para sa mga protection na mga bagay-bagay. So ang gagawin lang natin, madali lang naman. So unahin mo natin ilagay itong lagundi. Itong lagundi nga na isa sa mga aprobado ng Department of Health at aprobado din sa spiritual health. Tapos, ilagay lang din yung kalamansi. Yan. Tapos, ilagay na natin yung mga matang pusa. 7 matang pusa. And then, yung luya, ilagay natin. And lastly, ang huli, ilalagay natin itong lubigan. So, yung dulo, puputulin lang natin. Ito. Yan. So, ito, pwede pang itanim ulit. Huwag niyong itatapon. So, kailangan fresh yung lubigan. Tsaka yung, itong luya. Pero yung mga dahon, like, lagundi, kahit dried, okay lang. Pero kung fresh, okay lang din. Pero ito mahalaga, fresh ang lubigan or lubigan. So, ilagay din natin yan dyan. Ayan. So, okay. So, nalagay na natin siya dito. Ang gagawin natin ay bubuhusan natin yung labas ng alak. Kasi ito yung nagpapa-activate traditionally sa spirit or nagiging sagrado siya. Parang ino-honor mo sa sungay ng kambing or kalabaw or anumang klaseng sungay yung gagamitin nyo. Huwag lang yung sungay ni Taning. So, ayan. So, gagawin ko lang to for demonstration purposes dito sa video, pero mas maganda meron kayong personal na parang pagninilay-nilay. So, ulitin ko to, gagawa ko ng mas maayos na personal para sa demonstration lang. Ayan, so bubuhusan siya para, and then mag-state ka ng mga pagpapasalamat sa kung ano man yung gusto mong healing na protekta ng bahay mo, ganito ganyan sa spirit ng nagbabantay sa sungay ng kambing at yung mismong ito, yung pinaka-spirit ng kambing. Tapos huli, ibubudbud natin pala, actually hindi pala dapat huli. Kanina pa dapat natin ilagay pero okay lang yan. Wala namang problema. Yung asin, muntik na natin makalimutan. Basta ilagay lang dyan. Okay. So, nalagyan na natin ito ng asin at nabudburan na natin nabuhusan na natin ng alak. Ang isusunod natin kapag medyo na siya, tuyo-tuyo na, lagyan natin ng oil or yung lana. So, ito yung lana. Ipupunas natin dito. So basically, nilagay nyo lang lahat ng liquid sa labas. So yung alak, binuhos, yung lana, pinunas. Ayan. So ayan.
Tapos ito, yung parang palapari natin siya. Tapos ito, ayan, itatakip natin sa ibabaw. Ayan, ganyan. So, lalaparin mo, pas nakaganyan na siya. Pagkatapos, ibabalon po natin siya, or tawag na doon, ibabalot. Para itatali. Ayan, ganyan. Para malak siya at hindi na siya malaglag kung ano man yung mga nilagay natin. Ayan. So, pwede nyo na itong isabit sa mga pintuan or kung saan man. So, pwede nyo rin itong tugtungan ng tali. Pero baka ako, hindi na, baka ito na mismo yung itatali natin. So, yun. Yan. Isasabit nyo lang siya sa likod ng pintuan or sa malapit sa pintuan. Ayun na siya. So, meron na kayong protection. Paano ba to? Protection horn. So, ayun mga malaya. At tapos na tayo sa ating panagang na sungay. Kaya, ano pa bang sasabihin ko? Ayun lang naman. Follow niyo ako sa Instagram. So, Batara, at Batara_got_baya. So, hanapin niyo lang yung Instagram ko doon. And usually nag-update ako doon ng mga activities, ng mga wellness retreats and workshops. Kung gusto na nyong mag-join sa mga ganon. So, para updated kayo. And kung hindi rin pala kayo nakasubscribe at nanonood lang kayo dyan, subscribe na rin kayo. And by the way, speaking of subscribe, naku, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe kasi umabot na tayo ng 40,000. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.